What a surprise, Heidi. You look like a mess. My husband's not here. Baka nang bababae pa ulit. Bigay mo na sa akin asawa mo, Zanea. Seryoso ba? Pumunta ka rito para sabihin lang yan? Hiwalayan mo na siya. Ako na mahal niya. Tone down your voice. Baka nakakalimutan mo nandito ka sa pamamahay ko. Ibigay mo na siya sa akin. Kailangan ko siya. Anong pakiramdam mo sabihin ka ng asawa ko na mahal ka niya pero sa akin pa rin siya umuwi? Sa'yo siya umuwi kasi wala siyang choice. Sa akin siya umuwi kasi alam niya sa sarili niya na lalo siya nagiging walang kwentang tao kapag kadikit ka niya. Ano sabi mo? He's nameless without me. He's unworthy without me. Hindi siya karespe-respeto kapag wala ako sa tabi niya. Lahat ng mga ginagastos niya sa'yo, galing yun sa kumpanya ko. Ibig sabihin, wala siya magiging pera kung iiwan ko siya. Hindi mo rin naman siya kayang buhayin. Balita ko bumagsak kumpanya mo. Sino bang may gawa? Ay, ako nga pala. I pulled out your investors para sa akin sila mag-invest. Very matalino, di ba? Bukod doon, itinakwil ka na ng buong pamilya mo dahil sa kahihiyang dinulot mo sa kanila. Dahil isa kang kabit. Sila pa ang humingi ng tawad sa akin dahil sa ginawa niyo sa akin ng asawa ko. Ang kapal na mukha mo. Ikaw ang makapalamukha. Pumunta ka rito para sabihin ibigay ko na sa iyong asawa ko. Ako na ang mahal niya. Walang nagtatanong. Walang may paki. Hiwalayan mo na kasi siya. Hindi naman na kayo masaya eh. Para sumaya kayo? Yok, ayun nga. Well, hindi ko naman na mahal ang asawa ko. I already have my peace of mind kasi alam mo yun, pa-travel-travel lang ako, pa-shopping-shopping. Masaya ako sa buhay ko ngayon. Pero kayo, hanggang sa mamatay ako, nakakabit ang salitang manloloko at kabit sa inyong dalawa. You'll never be happy. Walang tatanggap sa inyo kasi mga immoral kayo. Kung sino pa yung kabit siya pa tumatapang. Kadiri. Picture tayo, Megami. Seryoso ka? Oo, bakit naman? Ngayon wala kasi ako nausap tapos gusto mo pa mag-picture tayong dalawa. Tsaka diba ayaw mo sa akin? What? Sino may ayaw sa'yo? You're kind kaya. Nilapitan kita kasi gusto na kita maging friend. Sige, patag na lang ako, Brea. Isasend ko to sa boyfriend ko. Sasabihin ko, may bago na ako kaibigan. Bakit hindi mo pa pinipindot? Bakit nag-ayos ka ng buhok? Huh? Bakit nung na-mention ko na isasend ko to sa boyfriend ko, bigla mong inayos buhok mo? Tapos yung ngiti mo naging pabebe? What do you mean by that? Initial reaction yun kapag magpipicture. Shut up! Initial reaction? Huwag mo sabihin sa akin na nagpapaganda ka para sa boyfriend ko. Para magustuhan ka niya, Megumi. Hindi ko talaga mag-gets point mo. I just like to fix my hair and smile. Bobo ka kasi kaya hindi mo mag-gets. Nagmamaang-maangan ka pa. Iniisip mo siguro na mapapansin ka niya, no? Brea, you're creating a scene. Who would have thought na ang inosenteng si Megumi ay may tinatago palang kalandian sa katawan. Gustong magpapansin sa ibang lalaki. Are you threatened? What? Galit ka ba dahil mas maganda ako sa'yo? Shut up. Kaya mo ko nilapitan hindi dahil genuine ka. Nilapitan mo ko dahil naghahanap ka ng away at gusto mo kong ipahiya sa ibang tao. Ganun mo ba kaayaw sa akin? That's not true. You know, Brea, I was hoping that we could be friends, but your craziness just ruined my hope. Ikaw pa may ganang. Sayang lang kasi matagal na kitang gusto maging kaibigan. Kaso ayaw mo talaga sa akin. Nai-imagine ko pa man din na we could be sisters for life, but grabe ka na, Brea. Wala namang ginagawa sa'yo si Megumi tapos ganyan ka. Ngumiti lang si Megumi. Tsaka tama siya. Initial reaction lang yung ginawa niya dahil may nakatutok na camera sa kanya. Okay lang ako, guys. Brea, gusto ko malaman mo na initial reaction lang talaga yung ginawa ko. Wala akong masamang intention sa'yo at sa boyfriend mo. Tsaka, Brea, may boyfriend na ako. Wala akong pake. Boyfriend na loyal at binibigyan ako ng assurance palagi. Para hindi ako matulad sa'yo na nag-overthink dahil nag-ayos na ng buhok yung kasama ko sa picture. Plastic ka? Nilapitan mo pa kasi ako na tahimik lang sa isang tabi. Yan tuloy. Sila na may ayaw sa'yo. Okay lang ako, guys. Oh my God, baby, don't you see?
Faith, kakain ka na ba? Sino kasabay mo? Yung mga friends ko na tiga-ibang course. Bakit? Pwede ba sumabay? Dali na. Kasi Nari. Bakit? Bawal? I'm actually okay with you joining us, pero kasi I have to ask my friends first if okay sa kanila. Damot, huwag na nga. Hi, Faith! Hi, Nari. Sorry kahapon. Uy, no, it's okay. Hindi ka galit? Hindi, ano ka ba? Sige. Faith? Bilang pambawi sa pag-reject mo sa akin kahapon, ilibre mo naman ako. Bakit? Kasi di ba hindi niyo ako sinama sa lunch niyo kahapon? Nakakatampo. Ilibre mo na lang ako. Hindi ka galit pero nagtatampo ka. Sabi ko naman sa'yo, di ba, I have to ask my friends permission muna. Ayaw mo ako ilibre? Di naman sa ayaw, pero kasi I don't think we're close enough para ilibre kita. So ililibre mo lang isang tao kapag ka-close mo na. Hindi mo nga ako sinama kahapon. Ako na ngayon lumalapit para makipag-close sa'yo, tapos ngayon sasabihin mo, I'm sorry. Ewan ko sa'yo, choosy mo. Kakainis. Init na naman ang ulo mo, Nari. Ito kasing si Faith, damot. Yung pinakatahimik at pinakamabait na kablock natin? Madamot? Sigurado ko ba si Faith yan? Mabait? Hindi naman mabait yan eh. Lumabas na yung tunay niyang ugali. Bakit ano nangyari? Dalawa kasi yung nangyari. Una, gusto ko sumabay sa kanya kahapon sa lunch, pero kasama niya pala yung mga friends niya tiga-ibang course. Tapos syempre, nagtanong ako kung pwede ba sumama, ganun-ganun. Sabi ba naman, tatanungin niya muna yung mga friends niya kung pwede. Tapos ito pa, kanina lang to nangyari ha. Sabi ko, bilang pambawi sa ginawa niyang pag-reject sa akin kahapon, kailangan niya akong ilibre. Sabi ba naman, hindi kami ganun ka-close para ilibre niya ako? Pangit na ugali. Diba, nakakala talaga siya. No, Nari, sino ka ba para ilibre niya? Ano? Tama naman siya eh. Hindi kayo close para ilibre ka niya. Ang kapal naman ng mukha mo, te. Oo nga, hindi ka ba nakakaramdam ng hiya tapos ngayon kung ano-ano yung mga pinagsasabi mo tungkol sa kanya? What about yung pagtanggi niya sa akin kahapon? Ay nako, hindi ka kilala ng mga friends niya. They have plans tapos bigla kang susulpot doon? O sige ganito, okay lang kay Faith na sumabay ka sa kanila. Pero hindi mo ba naisip na baka maging uncomfy yung mga friends ni Faith lalo na at hindi ka naman nila kilala? Kinakampihan niyo ba siya? Oo, Nari. Kasi sa ugali mo ngayon, ang pangit-pangit mo ka-banding. Hindi ka lang napagbigyan tapos sisiraan mo agad yung tao? But we're friends. Kaibigan mo nga kami. Kaibigan mo kami na hindi tinotolerate yung ganyang pag-uugali mo. Tara na nga. Ay, nako. Di kampihan niyo siya. Pag-plastic niyo. Hoy, Jessie. Thank you for calling me. How may I help you? Oh. I found your ID sa my shield. Here you go. Wait, crush. Ilalagay ko muna sa calendar ko na pinansin mo ako ngayon. I said I found your ID. You found my ID? Yep, here. No, crush. You found me and then I found you. Okay ka lang? I'm not Jessie J, but I think you're now my flashlight. Light? Pero pwede din naman ako maging si Jessie Saragosa. Kasi parang di ko yata kaya pag sa buhay ko wala ka. Jessie Saragosa yun, di ba? Nauntog ka na naman ba? O ano-ano na naman pinagsasabi mo? Sinusungitan mo na naman ako, kawawa naman ako. Paalog ka nga sa kaibigan mo para tumino ka naman. Matino ako! Sorry. Na-offend ba kita? Matino ako pero kapag kaharap kita ako ay nawawala sa sarili. Parang, Christian? Ganon. Ewan ko sa'yo. Alam mo, Christian, kapag ako tumigil sa pangungulit, huyo ka na sa akin. Halata namang ako lang ang nagbibigay sa'yo ng makulay na buhay na parang gulay. No, Jessie. Kapag ikaw hindi ko pinansin, baka umiyak ka. Gustong-gusto mo pa naman ako. Ang yabang ha? I'm gonna remove that smirk, Christian. Ipupusta ko puso ko. Hindi mo kaya. Puso? Bakit? Gusto mo na ba ako? Gusto? Let's see. Try harder, Jessie. You won't last long. Marap ka pa naman. Papansinin mo rin ako. Mukhang ikaw ang iiyak, boy ah. Shut up. Pangalawang araw pa lang. Matirang matibay, di ba? Pero sa pagkakakilala ko kay Jessie, bro, hindi marupok yan. Mataas pride niyan. Kaya ako sa'yo. Pansinin mo na. Umamin ka na. We had a deal. Deal mo mukha mo. Parang ewan kung makangiti kahapon tapos ngayon, mas masama pa mukha mo kaysa sa akin na bumagsak sa prikal. Bahala ka. Baka mali ka niyan. Bayan, kung uubo kayo, doon kayo sa labas. Yung virus niyo pakalat-kalat.
Hoy. Okay, fine. I give up. Sorry for what I said and for how I acted. Pansinin mo na ako. Oh, Christian, nandiyan ka pala. Kanina ka pa? Hindi mo ba ilalagay sa calendar mo na pinansin kita ngayon? Na natalo ako sa challenge natin? Bakit ko ilalagay yun? Sino ka ba? Seryoso ka ba? Mamaya na pwede. May ginagawa kasi ako. Shoo! I mean, I'm gonna shoo away. Like, Lagot ka, Christian. Hindi na siya yung Jessie na may gusto sa'yo. Tigilan mo nga, Koy. Nakakarindi ka. Parang ang demonyo dyan ng bulong ng bulong. wala tayong i-discuss ngayong araw dahil nauuna pala tayo sa lesson plan. Ano? Eh di mo magdadaldalan lang tayo dito. Pwede rin naman tayo magtitigan. Si ma'am, ang corny. Ay, mukha ba ako na-joke? Anyway, ako'y natutuwa mag-ship ng aking mga estudyante. Meron sa kabilang section, 2 students, ayun, nagkakamabutihan na dahil sa akin. Mga tayo nga rito, ano? Sino dito walang jowa? Akong bahala sa inyo. Ma'am, si Janine daw po hanapan nyo. Ma'am, hindi po. Baliw ka talaga. Sus, nahiya ka pa. Sandali. Janine. Bagay kayo nito si Cedric. Ay, ma'am, hindi na po available yun si Cedric. My girlfriend na po yan. Ay, wala akong pake. Joke. Sino naman? Si Nami po. Talaga ba, Nami? Yes po, ma'am. Hindi kayo bagay? Joke lang. Gano'n na kayo katagal? Si ma'am o chismosa? 3 months po. Bago pa lang pala, pwede pa mag-break. Ay, Janine at Cedric, pwede pa kayo. Oo. Joke lang ha. Sana hindi ka na-offend. Nagbibiroan lamang tayo rito. Kahit naman po sabihin kung na-offend ako, hindi pa rin naman kayo titigil sa pagbibiro eh. You saying something, Miss Nami? Wala po, ma'am. Si Nami galit na. Akala ko may sinasabi ka. Ma-offend na sana dapat ako. Kapag sa bibig niyo galing, okay lang. Kapag sa amin, hindi po pwede. Miss Nami? Nami, tama na. Cheer lang po ako. Nakaka-suffocate po dito eh. Mga kabataan nga naman talaga ngayon, no? Masyadong sensitive. Yes, Mr. Cedric. Mrs. Cordova. Jokes are supposed to be funny and not offensive. So, ma-appreciate ko po if re-respetuhin niyo yung relasyon namin ni Nami. Yun lang po. Sana po hindi kayo na-offense sa sinabi ko.